Okay, welcome po muli. Welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gasmith din naman. At bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Gilbert Tobermad. Ang sabi niya, ka-idol, tanong ko lang yung frame ng Smith & Wesson 9mm model 5904 matibay ba? Salamat. Okay, bago natin yan sagutin, gusto ko lang kayong pasalamatan dahil tayo ay umabot na ng 46,100 plus na mga subscribers dahil yan sa inyong pag-share at pagla-like ng ating mga videos. Kaya maraming salamat sa inyo. At lalo tigit maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads dahil ang ating YouTube channel ay ginawa ko para sa charity. Meron tayong 6 na estudyante na anak ng mga single parent na ating tinutulungan sa pag-aaral. Kaya ang kinikita ng ating YouTube channel ay tinutulong natin sa kanila. At maraming salamat din do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung aking anak. Yan po yung aking troserera. Huwag po ninyong tawagan para bumili kayo ng mga baril. Wala po kaming binibintang mga baril. Nagreklamo po yung anak ko. Tawagan po ninyo o mag-message kayo dyan kung kayo ay may itutulong sa ating mga beneficiaries para kayo ay ating ma-recognize. Katulad ni Aljon Dating. Maraming salamat sa iyo, Sir Aljon Dating, sa muli mong pagpapadala dito sa ating GCash number. At ganyan din kay Jubit Francisco ng Teresa Rizal. At kayo nakatulong sa ating mga beneficiaries. Lalo tigit kay Noli Peace America na nagpadala naman sa ating premiere videos. Maraming salamat, sir. Malaki na itulong mo sa ating mga beneficiaries. Okay, punta na tayo sa katanungan ni Gilbert Tobermad. Gilberto Bermad. Okay, so ayan, sabi niya, ka-idol, tanong ko lang yung frame ng Smith & Wesson 9mm model 5904 matibay ba? Okay, alamin muna natin kung ano yung kung ano talaga yung Smith & Wesson 5904. Okay, tingnan natin dito. At ang sabi dito ay Smith & Wesson model 5904 was introduced in 1988. Yan, in-introduce yan noong 1988 ng Smith & Wesson as the first iteration of the company's third generation lineup metal frame. Ibig sabihin ng metal ay hindi polymer. Okay, pag sinabing metal, either yan ay, baka sabihin kasi nung iba, pag metal ay bakal. Hindi po. Ang metal ay, yan yung mga good conductors of heat. Kamukha ng alloy, aluminum, bakal, tanso, yan yung mga metal. So, yan ay alloy, aluminum. Okay, at yan ay metal frame, double and single action semi-automatic pistol. This model features the aluminum alloy frame and blued carbon steel slide. So, ang slide niyan ay carbon steel. Ibig sabihin, matigas na bakal pag carbon steel. Yan ay in-introduce noong 1988. Frame aluminum alloy, slide blue carbon steel, double single action. Yan yung features niya. So, at ang sabi pa dito ay ito ay variant ng Smith & Wesson second generation pistol featuring the aluminum alloy frame and blue carbon steel with ito ay may 15 round double stack magazine. So high capacity at ito ay magandang pang-concealed weapon. Napakagandang pang-concealed weapon ito. So at ito ang ano niyan, special spec
Yan ay caliber 9mm, capacity 15 plus 1. Ang bigat ay 26.5 ounces. Ang barrel ay 4 inches. Double action, single action. Ang height niya ay 5.5 inches at ang haba niya ay 7.5 inches. At yan ay, ang pros and cons niyan ay one of the original Wonder 9 guns. Ang cons niyan ay discontinued. Na-discontinued ang pag-produce niyan, but plenty of original left. Pero napakaraming original ang nailabas niyan. So, tingnan natin kung kailan ito na-discontinued. So, ayan. At tingnan natin kung kailan ito na-discontinued. Ito ay nirelease noong 1989, produced until hanggang noong 1998. O halos ano lang? Halos sa 10 taon lang na nag-produce, hanggang noong nirelease noong 1989 at na-produce noong hanggang noong until 1998. So, halos 10 taon lang ang pagka nito. Pero ito ay tiningnan ko rin yung mga review nito. Tinitingnan ko kasi actually wala naman kami ditong model na Smith & Wesson na 5904. Kaya wala akong experience. Wala kaming experience dito ng model na yan. Dahil hindi naman lahat ng model na baril ay nandito sa aming range. So, nag-research ako ng tungkol sa kung matibay. Wala namang nagsabi sa mga research ko. Hindi ko nababasahin dahil napakarami kong binasa na research. Wala naman nagsabi tungkol sa frame na ito ay hindi matibay. So, yan lamang ang masasabi ko dyan. Hindi naman ako makakapagsabi na hindi matibay yan. Hindi ko naman wala naman kaming ganyan. Hindi ko naman na-experience yan. Okay? So, doon sa mga research ko ay ang sinasabi nila ay magandang accuracy, magandang pang-carry, dahil lang high capacity, at reliable na pistol. Pag sa tibay, wala akong ma-research, walang nagsabi doon sa research ko na hindi matibay ang kanyang frame. Wala rin naman nagsabi na matibay. Pero pag walang nagsabi na hindi matibay, ibig sabihin matibay. Pero ito lamang ang karanasan ko. Kung napanood ninyo yung aking videos tungkol sa, may videos ako tungkol sa bakal, alin ang mas matibay sa bakal, sa aluminum, at saka sa polymer. So, sa aking pag-aaral ay iba't iba, depende yan sa paggamit ng baril at depende yan sa design ng baril. Pero may karanasan ako sa mga aluminum na kamukha nitong brand na to ay may nagka-crack. Ito nag-crack ito. Ito nag-crack ito dito. Pero ang aluminum naman ay nawi-welding. Kung expert at marunong mag-welding ng aluminum. Mahirap nga lang itong weldingin. Hindi kagaya ng bakal na madaling weldingin. So, ayan ang experience ko sa aluminum. At may kukumpara ko na, siyempre, kung sa tibay, ay mas matibay ang bakal sa lahat. Okay? Ang polymer at saka aluminum ay, siyempre, mas hindi matibay yan. Pagdating dyan, kamukha din ito na ito aluminum din ito. Ito naman ang naging diferensya niyan. So, kung sasabihin mo na matibay yan, wala akong na-research na hindi matibay. Walang nagsabi do sa mga ni-research ko na walang feedback na hindi matibay yan. Okay, so wala akong masasabi sa tibay niyan, kundi ang experience ko sa mga aluminum ay mas matibay pa rin ang bakal.
Dahil yung mga aluminum namin dito na marami kaming brand na aluminum dito ay bumibigay. Pero hindi ko na, kasi iba naman kasi ang gamit dito sa firing range. Hindi naman ito kamukha nung mga pang everyday carry lamang ninyo. Na siyempre, ang baril namin dito, pumuputok yan ng pinakamababa 50 hanggang 100 araw-araw yan. Ang isang baril. Mantakin ninyo yan. Hanggang 100 yan. Minsan lumalampas pa, lalo pag kayong mga bago namin baril ay nagustuhan ng mga customer, pinipilahan yan. So, iba naman ang gamit dito. Kumbaga, torture ang mga baril namin dito. Torture. Pero kung masasabi ko, kung yung baril mo na yan ay pang home defense o pang everyday carry mo lang, at hindi mo naman ipinuputok ng 50 rounds araw-araw, ay matibay yan. Yan ang masasabi ko dyan. Pero kung yan ay gagamitin mo sa kamukha nitong range na for hire, ay walang matibay na baril dito. Yun lang masasabi ko sa inyo. Lahat na ng matitibay na baril dito, nasisira. Ang sabi nga dito ay walang forever na baril. Dahil nga, mantakin mo, araw-araw na pinuputok yan. Araw-araw yan. Papahinga lamang yan minsan ng isang araw dahil lilinisan. Ibang batch naman. Pero susunod na araw naman yan, mabubugbog na naman sa mga customer yan dahil ang mga baril namin dito ay batch by batch. Okay. Pero kung susumahin mo siguro ang mga baril dito ay minimum na 50 rounds araw-araw. Dahil nga pagka sumalang naman yan at pinilahan ng customer yan ay talagang halos hindi mo mahawakan yung baril. Okay, so yan ang masasabi ko sa ano. Kung yan ay hindi naman pang for hire ng hindi man gan for hire sa shooting range kasi ang mga baril namin dito ay inuupahan lang. Bihira lang dito kasi may mga dalang baril. Inuupahan lang nila yan. So ganyan ka torture ang mga baril namin dito. Masasabi kong torture dito ang mga baril. Kaya walang matibay na baril dito. Kaya pag ang baril dito ay aluminum, ay tatalunin talaga ng tibay ng bakal. So ang experience ko talaga ay mas matibay ang frame na bakal kaysa sa aluminum at sa polymer. Actually wala kami dito namang nag-crack na polymer. Wala pa. Dahil ang mga polymer namin dito naman ay masabi ko na matitibay din. So yan ang aking experience. At kung may experience kayo, i-comment ninyo. At ako'y natutuwa naman sa mga nagsishare ng kanilang experience. Dahil hindi naman pare-pareho ang experience natin eh. Siyempre, ibang experience ko as a firearms instructor. Dito ako nagtatrabaho sa shooting range. Iba naman yan. So ayan. At sana may natutunan tayo kahit kaunti dito sa ating YouTube channel na ating ano ngayon. So, anuhin ko lamang itong ating yung ating community spotlight natin ngayon ay shout out kay Randy. Meron kang 100 plus engagement. Shout out kay Major Geographic. Meron kang 19 engagement. At shout out din kay Tommy Aparachi. Meron kang 100 plus engagement. Shout out kay Gino, Team Delta Angel. Meron kang 3 engagement. At shout out kay Norman Paul. Meron kang 52 engagement. Okay? Shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo ang aming bagong Papa Burger dyan sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, buy one take one, Papa Burger kayo. Sarap. Maraming salamat po.